Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta po ba ang bawat isa? Alam ko, kapatid, na may pinagdadaanan ka tulad ko. May mga pains and sufferings tayong pinagdadaanan. Ang iba po dito, alam ko, humihingin tulong sa ating Panginoon dahil sa mga problemang ito. Kaya naririto po ang inyong lingkod upang magbahagi ng magandang balita. So ang mensahe pong ito ay pinamagatang Praise in Pain. Siguro may napaisip po sa inyo, Praise in pain? Parang contradicting ano po? Ayan, pag-uusapan po natin yun ngayon. So sa araw pong ito, pagbubulay-bulayan natin ang Job chapter 1 verse 21. Sama-sama po natin itong basahin. Sabi po sa Job chapter 1 verse 21, Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. In the Bible, kilala po natin si Job as a wealthy and a God-fearing man. So marami po siyang lupa, mga hayop, pastulan, malaking bahay. In short, masarap na pamumuhay. So kung atin pong i-compare sa present time, siguro si Job po ay isang millionaire or billionaire. Sobrang yaman niya. At dito po sa kwento, sinubok siya ni Satan. Dahil sabi po ni Satan na si Job ay sumasamba lang sa ating Diyos dahil siya ay pinagpala. Kaya pinahintulutan po ng ating Panginoon na kunin ang lahat ng ito sa Kanya. Ngunit, nung mawala po lahat ng ito kay Job, siya ay nagpuri sa Panginoon. Sa kabila po ng mga problema at sakit, pinuri pa rin ni Job ang Diyos dahil nagtitiwala siya sa ating Panginoon. Alam niya na kapag ipinagkatiwala niya sa Panginoon ang lahat ng kanyang pain and sufferings, gagaan ang kanyang problema at pagpapalain siya ng Diyos. May katanungan lamang po ako. Why do we need to entrust our pains and sufferings to God? O bakit kailangan natin ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng ating sakit at paghihirap? Si Job po kasi ganun ang kanyang ginawa. Pero bakit nga ba? First, because we brought nothing into this world. Sabi nga po, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. So dito po, sinasabi ni Job, hubad akong pinanganak at hubad din akong babalik sa Diyos. Sa panahon po ngayon, ang mga tao ay sobrang busy sa pagpapayaman, pag-i-invest sa mga lupa and other temporary things. Kung ating pong babalikan ang buhay ni Job, di ba po, he is a man of wealth. But nung nawala pong lahat ng ito, he knew that all those things are not important. Lahat ng mayroon tayo in this world, hindi natin madadala sa eternal life. You cannot bring your money and car into heaven. At hindi mo naman pwede pong dalhin yung 20 hectares mong lupa sa langit. But, the real question here is, are we going to heaven? Look, we are prioritizing things or the temporary things. Gusto natin magpayaman, magparami ng pera, rather than investing our time to be a Christ-like. Mas gusto natin magsaya kaysa makinig ng Word of God tuwing Sunday dahil mas gusto natin na makamundong buhay. Mga kapatid, this is a reminder that we must open our heart and mind. Jesus is our priority, hindi ang mga bagay na naririto lamang sa mundo. Kaya let's follow Jesus and His Word. Amen? Next, why do we need to entrust our pains and sufferings to God? Because it is God who gives and has the right to take away. Naranasan na po ba natin na magpe-pray po tayo for something? Then God will answer our prayer. But after days or weeks, bigla po itong mawawala sa atin. God answered our prayer. Pero bakit parang binawi niya? It is because He know either it is good for you or He has another plans for you. Kung ilalagay po natin ang ating sarili sa sitwasyon ni Job, ano po sa tingin nyo ang una natin sasabihin? Hindi po ba why? O bakit Panginoon? Bakit nyo po ito pinahintulutang mangyari? But the Bible says, you are in pain for a reason. You are in that situation because it serves as your stepping stone to your success. Ihalintulad po natin ang ating buhay sa isang fruit na kailangang i-crush para lumabas ang juice nito. Also, tayong mga tao,
dadaan tayo sa mga pagsubok or sufferings bago natin makuha ang magandang outcome. But remember, we are pressed but not crushed because we have Jesus, and Jesus will never waste your pain. Kailangan natin i-endure yung sakit because God wants us to overcome this problem. Mga kapatid, sabi sa Joshua chapter 1 verse 9, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat ako, si Yahweh, na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Palagi nating alalahanin that in every problem, hardships or sufferings, Jesus is always with you and He will never ever forsake you. Next, why do we need to entrust our pains and sufferings to God? Because He is God. Itong tatlong words pong ito ay summary na ng lahat ng aking points. So bakit nga po ba natin kailangang ipagkatiwala sa ating Panginoon ang ating mga problema? Because He is God. He is our Savior. He is our Father. And He is our Creator. And the Creator knows more than His creation. Ang Panginoon mas kilala ka. Kaya He put you in that situation for your future. If we trust God, dapat din natin pagkatiwalaan ang plano niya sa buhay natin. Sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Gawin po natin example si Job. After mawala ng kanyang family, wealth at mga ari-arian, what did he do? Hindi po ba pinuri niya ang Panginoon despite sa nangyari sa kanya? At ang tanging makakagawa lang noon ay ang merong malalim na relasyon sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, let's focus on Jesus. Let's be dependent on God, especially in our problems. Jesus will let our problems press us to release what is needed, but He will never let us get crushed. Palagi po natin tatandaan, every problem and every pain has a reason. So in conclusion po, why do we need to entrust our pains and sufferings to God? First, because we brought nothing into this world. Second, because it is God who gives and has the right to take away. And last, because He is God. Brethren, nais ng Panginoon na magtagumpay ka dahil may plano sa iyo ang Diyos. Lahat ng problema na iyong pinagdadaanan ay hakbang patungo sa magandang view na iyong pupuntahan. So gaya po ng isang hiker, kailangan niyang akyatin ang matatarik na daan, babato at masusukal na daan. Pero ano nagiging motivation niya upang magpatuloy? Diba ito po yung magandang view na naghihintay sa taas? This is just a stepping stone patungo sa magandang plano sa atin ng Panginoon. Buong puso tayo magtiwala sa Panginoon. Ituon natin ang ating mga mata sa Kanya. Sabi nga, focus on the prize. Kung tayo man po ay may doubt sa ating mga puso, kausapin natin ang Panginoon. Let's ask for guidance and strength dahil hindi madali ang makipot na daan, ngunit kasama natin palagi ang Panginoon. Have a blessed Sunday po sa ating lahat.